PTV, Telebisyon ng Bayan. Magandang hapon, nagbabalik ang PTV News Break. Tukoy na ng Philippine National Police ang pagkakilanlan ng ilan sa mga sospek sa pagpapasabog sa Ilongos Leyte noong 28 ng Disyembre na nakaraang taon. Gayunman tumanggi muna si PNP Region 8 Director Chief Superintendent Elmel Beltehar na magbigay ng karagdagang detalye habang nagpapatuloy ang kanilang operasyon. Sinabi ni Beltehar na nakilala ang mga sospek sa pamamagitan ng kuha mula sa CCTV. Habang papalayo ang mga ito ilang minuto bago ang pagsabog. Matatanda ang mahigit 30 ang nasugatan sa naturang pagsabog sa kasagsagan ng isang amateur boxing event sa Hilongos. Una nang sinabi ng PNP na katulad ng ginamit na bomba sa Hilongos sa ginamit naman sa Davao City bombing noong Setyembre ng nakaraang taon. Samantala, balikan natin ang sitwasyon sa Quiapo, Maynila. Nakabantay pa rin doon ang ating kasamang si Kirby Cristobal. Kirby. Ralph, sa mga oras ito, makalipas lamang yung isang oras matapos na magsimula itong prosesyon ng replika ng Itim na Nazareno. Kung makikita mo sa aking likuran, hindi na mahulog ang karayom ang bilang ng mga deboto na naririto ngayon sa may paligid ng Quiapo Church. Kung napapansin niyo, doon sa may bridge kung saan dumaraan itong mga replika ng Nazareno ay nakapwesto yung ating mga kaparian kung saan binibindisyonan yung mga replika na dumaraan sa ilalim mismo ng Quezon Boulevard. Tinatayang nasa 2,000 na mga replika ng Itim na Nazareno ang inaasahang magpuprosesyon ngayong araw. At ayon nga kanina, nakausap natin si PCP Plaza Miranda Station Commander o Plaza Miranda Commander John Giagi, at inaasahan nga na tatagal ng 7 hanggang 8 oras itong prosesyon na ito. Samantala, maidagdag ko rin na hindi pa nagsisimula kanina, Ralph, yung prosesyon ng replika ng Itim na Nazareno. Isang aksidente ang naitala dito sa may bahagi ng Carlos Palangka. Isang babae ang nahulugan ng istandante ng Pong Nazareno kung saan tumama yung pinaka-istandante doon sa kanyang uluhan na nagtamo ng laceration sa kanyang ulo. Pero dahil mabilis nga na rumisponde yung ating mga rescue teams at mga medic ay agad naman nabigyan ng paunang lunas itong babae na hindi na rin nagpakilala sa atin. Samantala, maitagdag ko na rin, mahigpit ang seguridad na ipinatutupad ngayon dito sa bahagi ng Quiapo, Maynila. Dumating ngayon ang MPD District Director Head o MPD Chief General Joel Coronel kasama ang NCRPO Director o NCRPO Chief General Oscar Albayalde para nga tignan itong sitwasyon ng nagaganap ngayon na prosesyon ng replika ng Itim na Nazareno. Dito naman sa bahagi ng simbahan, Ralph, inaasahan anumang oras ay ilalabas na rin yung tinatawag na hari. Ito ay hindi yung usual na Nazareno na ipinaparada tuwing traslasyon. Isa lamang din itong replika na isinasama replika mula sa simbahan na isinasama dito sa prosesyon ng replika ng Nazareno para maging gabay doon sa ating iba pang mga replika mula sa iba't ibang mga lugar. So doon po sa ating mga kababayan na narito ngayon na nagtutungo, paalala po ng mga rescue teams at mga medics, kung kayo po ay nakakaranas ng alta presyon at kung ano man pong hindi maayos na karamdaman, maigi pong magtungo sa kanilang istasyon na nakapalibot mismo sa bisinidad ng Quiapo, Maynila. So yan ang update mula pa rin dito sa Quiapo, kaugnayan ng Traslasyon 2017 para sa PTV News. Kirby Cristobal. Ralph? Maraming salamat, Kirby Cristobal, nag-uulat ng live mula sa Quiapo, Maynila. Sa ibang balita naman, hinikayat ng Malacanang ang Commission on Elections o COMELEC na akuin ang responsibilidad sa nangyaring hacking sa website nito noong nakaraang taon. Kasunod ito na naging rekomendasyon ng National Privacy Commission na masampahan ng kasong kriminal si COMELEC Chairman Andres Bautista dahil sa naturang insidente. Ayon kay Communications Secretary Martin Andanar, sa nangyaring security breach na nalagay sa panganib ang personal na impormasyon ng mga rehistradong botante sa posibleng identity theft at fraud. Anya obligasyon ng COMELEC hindi lamang protektahan ang boto kundi maging ang mga botante. Kasabay nito, nanawagan din si Andanar na ilabas ng COMELEC ang sarili nitong resulta ng investigasyon sa nangyaring COMELEC.
At yan po muna ang mga pinakamainitang balita sa oras na ito. Manatiling updated gamit aming social media sites. I-like lamang po ang aming PTV Facebook page o i-follow kami sa Twitter at PTVPH. Ako po si Ralph Omina. Magandang hapon.